I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos updates. Tungkol po dito sa inisiniwalat ni Aimee Marcos na alam din po natin na matagal na po issue yan laban sa Pangulo, yung paggamit ng bawal na gamot. Alam po natin yan mula sa AI video sa Pulboronic. Ngayon mga kababayan, nasa batas ba na ipipilit mo ang isang Pangulo para magpakuha ng kanyang test? Mamaya babasahin ko sa inyo kung ito po ay naaayon sa batas. So sabi dito mga kababayan ni Senator Aimee, ibig sabihin, base po doon sa sinabi ni Senator Aimee na ang kanyang kapatid gumagamit daw ng bawal na gamot since binata pa. Hanggang ngayon. Yun ang punto ng kanyang speech 'di ba? Ang Pangulo naglalasing, nanigarilyo, nagsusugal at saka gumagamit ng bawal na gamot since pa. Pero alam din po natin yung mga paratang na yan, kumbaga hindi pa nakulong si Digong, yan na po ang issue. 'Di ba? Pero kalaunan binawi rin ni Digong na hindi naman talaga niya sinabi yun at wala naman sa listahan ng Pangulo ng PDEA nung panahon pa, no? So, alam po din natin, magaling ang Duterte gumawa ng mga tanim na ebidensya at tanim na gawa-gawa istoryahe. So, dahil dyan mga kababayan, ngayon, yung speech ni Aimee, yan po ang ginagamit ngayon ng mga DDS, especially si Roque. Kumbaga, ginagaslight niya mga kababayan, yung speech ni Aimee Marcos na palabas ay totoo kasi nga kapatid na susubaybayan na si Pangulong Marcos Jr. na ganun nga raw, pero ang katotohanan hindi po totoo yun, gawa-gawa lang po yan kasi even yung bodyguard ni Pangulong Marcos Jr. na nagsalita hindi naman talaga ganun, even din si Secretary Clarita Carlos hindi naman daw ganun ang Pangulo, kasi kung gumagamit siya hindi ganun katino sa magsalita, totoo po yun. So dahil dito sa testimonya ni Aimee Marcos na attempt niya na siniraan ng kapatid sa harapan ng publiko, no, sarili niyang dugo, kaysa hindi niya kadugo, pinagtatanggol niya ang Duterte family. Yun eh. Yun naman talaga lumalabas. So dahil dyan mga kababayan, naungkat na naman yung paggamit niya na bawal na gamot. Alam niyo naman kung gaano niya inalipusta ang kapatid niya o binahula sa harapan ng publiko. Yung speech niya diyan sa rally ng INC, di ba? So dahil dyan, mula sa araw na yan, binayra lang mga DDS, mga bes. Kay si Pangulo, kay si Adik, kay si Nagnanakaw, lahat. As in, lahat. Lahat ng pang-alipusta, pambabastos, nandyan na lahat. Pero magugulat kayo, bakit parang iisa lang ang tono nila? Di ba? Magugulat kayo. Minsan, masasabi mo nakakasawa lang yung mga pagbibintang nila. At masasabi mo rin na, gawa-gawa para lang sa paninira. Kasi yung mga speech na yan, yung mga galaw ng mga Duterte, no? Yan po ay part ng distab. Yun po ang nakikita ko, in my own opinion, mga kababayan, So dahil dito, sa paggamit ng bawal na gamot kuno, sabi dito, mga bes, sabi ni Roque dito, ayan, sabi niya dito, ang addiction ay sakit na malubha na naaapekto sa pag-iisip. Sabi ni Roque, ang tanong, kaya ni Pangulong Marcos Jr. na magsalita sa harapan ng internasyonal na ganun ka straightforward? Na ganun ka bihasa mag-Ingles? Diba? Kung may sakit siya sa pag-uutak. No. Ito, another gaslight na naman ito mga kababayan ng DDS para lang makuha ang simpatya ng mamayang Pilipino na ang Pangulo ay gumagamit. Pero tandaan din po natin, 98% na sa social media mga Pilipino at nakikita nila kung ano ang tunay at sino ang totoong nagtatrabaho. At nakikita nila din kung paano magtatrabaho ang Pangulo. So I think hindi mo kayang makuha ang paniwala ng mamayang Pilipino kasi gising na po sila. Totoo yun. At isa pa, halata naman kay Sara Duterte, yung talagang paninira sa Pangulo at pagbabanta niya sa Pangulo nakitilin ng buhay ng Pangulo. So, hindi na po bago yan. So, ngayon, ang talagang, kumbaga, ang nagpapakalat ng mga issue na yan ay yung mga trolls ni Impacta at yung mga ibang DDS. Grabe. So, yan ang sinabi niya. Maluba na daw, nakakaapekto. Wow. Ang galing ito gumawa ng istorya,
Sa bagay, lahat ng abogado, ito lang siguro ang pinaka-BO-BO na abogado. 'Di ba? Kasi kung bakit dito ito nagmamadali sila mga kababayan dahil alam nila kasi tagilid sila malapit na sila na alam niyo kung bakit sila na ganito, na nagmamadali, paspasa na paninira. Kasi alam nila mga kababayan, malapit na kasi sila na masakuti. Tulad yan ni Radyang kay Roque, yung red notice na mai-apply, kumbaga ikakasana, nako, makakanselado na ang passport nito. Yan na. Kaya nagmamadali sila kung bakit gusto nila paupuin si Sara Duterte. Dahil pag once na nakaupo yan, matik yan, absulto si Roque makauwi ng freely. Ganun din, ng mga akusado ng mga kaibigan nila. Free lahat yan. Ay nako, ako, I don't think na makakalusot pa ito. Kasi wala na nilalangaw ang rally nila Wala nang tumatangkilik sa kanila. Tingnan nyo nga yung pinost ko na buong Pilipinas na LGUs, suportado ang Pangulo. Wala na si Sara. Wala na siyang suporta as in. So dahil dito, sa paggamit ba ng bawal na gamot, maari mo bang mapipilit ang isang Pangulo para magpakuha? Well, ano bang sabi ng saligang batas mga kababayan? Mayroon nag-post dito, basahin ko sa inyo. But before that, tandaan po natin, 2021, nagpates ang Pangulo sa St. Luke's. Dinala yan sa PNP at doon found out negative lahat as in. Doon pa lang napahiya si Digong Oo, kasi ang totoong gumagamit talaga ng bawal na gamot ay si Digong. Totoo pa yung mga anak niya, itsura pa lang puro tato. Si PBBM malinis ang katawan, kayo naman binabaliktad nyo pa talaga. Ito po yung isang nag-post, basahin po natin. So yun mga kababayan, basahin po natin kasi namimilit yung mga DDS. Mga DDS, pakinggan nyo ito. Sabi po ng isang piskal, AJ Pabrega, may paalala sa mga tao na walang ginawa kundi magsisigaw. 'Di ba? Na magpatis daw ang Pangulo. 'Di ba? Mga DDS lang po 'yan kasi sila lang talaga ang gugulo sa Pilipinas sa totoo lang. Pero remember nung panahon ni Digong, sinasabi magpakuha ng test ang dating Pangulo. Anong sabi ni Roque? Walang sinuman magdidikta sa Pangulo para magpakuha ng test, no? Dahil doon sa illegal na gamot, bawal na gamot, nga, kundi manggagaling mismo sa kanya ang mas may karapatan kung gusto niya o hindi magpakuha ng test. Biro nyo yun? Ngayon, wala rin kayong karapatan para magsasabi na magpa-herpulik ang Pangulo. Wala kayong karapatan kasi only the president can do, not you. Di ba? Or sino ka man. Who you? Sabi po dito, dahil doon sa paratang ni Aimee, basahin po natin mga kababayan kung ito po ay naaayon sa konstitusyon. So yun mga kababayan, basahin po natin shoutout po sa inyo. Sabi niya dyan, basahin. Matapos ang pahayag ni Senator Amy Marcos na gumagamit umano si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ng bawal na gamot. Umiingay agad ang social media na may ilang grupo ang nanawagan na magpakuha ng test ang Pangulo para raw matapos ang usapan. Ngunit ayon kay Fiscal Erwin James Pabrega, hindi ganoon kasimple ang proseso sa ilalim ng batas. Ayan, tuloy. Sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, malinaw ang listahan ng mga taong maaring i-require ng mga mandatory sa pag-test, kagaya ng mga driver license, lisensyado, gun owners, estudyante, empleyado, law enforcement, mga taong may kaso, at mga tumatakbo sa halalan. Kapansin-pansin, hindi kasama sa listahan ito ang Pangulo at ayon sa mga legal experts, hindi ito pagkukulang sa batas. Sinadya ito ganitong dahil ibang kategorya ang posisyon ng presidente. You see. Pero remember mga bes, mandatory ang pagpates sa ayan lisensyadong baril. 'Di ba? Mandatory talaga naman 'yan Kahit saan kayo magtanong tanungin niyo sa mga kapulisan, sa PNP. Mandatory talaga 'yan magpakuha ng test every year pag naglinsensya ka ng baril. So ibig sabihin ang Pangulo, ganun din ang ginagawa niya every year. So malinaw na malinaw 'yan Saan na kaya ang utak ng mga DDS? Nasa tumbong o nasa wait po? 'Di ba? Para lang kung makapagsalita sila, kala mo naman kung sino, no? Para lang may masabi. Para yun lang ang intensyon nila is to i-gaslight po yung issue.
Nang sa ganon, mapaniwala ang taong bayan. Tapos dadagdagan pa nila ng kasinungalingan. Sabi ko, 'di ba? Part po ng distab yan, yung ginagawa nila. Para lang masira si Pangulong Marcos Jr. sa taong bayan. Kaso lang, ang problema, mas maraming nagmamahal kay Pangulong Marcos Jr. doon sa paninira ng kapatid at paninira ng mga DDS. Pinaliwanag din ni Piskal Pabrega na ang Section 36D na nagsasabing saklaw ang officers and employees of public and private offices ay tumutukoy lamang sa mga empleyadong nasasakupan ng Office of Rules, yung pwedeng patawan ng disciplinary action ng HR. Hindi kabilang dito ang Pangulo dahil ang tanging batas na nagpapairal sa kanya ay ang konstitusyon. Mga ungas, hindi siya itinuturing na ordinaryong officer or empleyado na kanyang suspendin o tanggalin sa trabaho kung gusto ng Kongreso na isama ang presidente. Sa mandatory ng testing, malinaw sana itong isinulat ng batas. Ngunit, hindi nila ginawa. Talaga kayo. Dagdag pa ng piskal, ang bigat ng ebidensya ay laging nasa nag-aakusa. Di ba? Saldi ko, Senator Ivy Marcos, saan ang mga ebidensya nyo? Kayo ang nag-aakusa, kayo ang mag-provide ng ebidensya laban doon sa inaakusahan nyo. Hindi kailangan patunayan ng inaakusahan na siya ay inosente. Sa ngayon, sabi dito, sa ngayon, wala nang na ipapakitang konkretong ebidensya laban sa Pangulo. Walang positibo sa illegal na gamot. Yung test, walang medical record, walang testigo at walang dokumento sumusuporta sa aligasyon. Ang meron lang ay ang isang malabong pahayag na kulang sa detalye na ayon sa batas, hindi maituturing na ebidensya. Nga kayo ngayon. Saldi ko, gutisa. Nasaan yung ebidensya nyo? Labas nyo na. Ay, may Marcos, labas nyo. Mga DDS, ilabas nyo. Asaan yung ebidensya nyo? Pang-aakusa nyo sa Pangulo. Asaan na? Kayo ang mag-provide. Kasi kayo ang nag-akusa. May punto siya dito. Di ba? Tuloy, marami rin ang nagsasabing dapat magpa-kuha ng test na lang ang Pangulo para matapos ang usapin. Ngunit, ayon sa legal analysis, maaari itong magbukas ng masamang president kung bawat aligasyon ay susundan agad ng test. Pero, pwede itong magamit laban sa sinumang opisyal bilang paraan ng political pressure o pangharas. Tama! Isa pa, nakapagpa-test na si Pangulong Marcos noon at lumabas na negatibo ang resulta. Isang bagay na madalas nakakaligtaan sa diskusyon. Yan ang hirap sa inyo eh. Tama yung sinabi niya. 'Di ba? Yung panawagan ni Roque, yung panawagan ng mga DDS or sino man, yung mga panawagan ni Baste, panghaharas po yan. Ngayon, like for example, tama yung sinasabi niya talaga eh. Halimbawa, yung panawagan nyo, magpates ang Pangulo. Ngayon, nagpakuha siya. Ang lumabas, negative. Di ba? Negative. Ano na naman ang susunod na request nyo? Ganun na lang lagi? Ganun na lang lagali? Ganun na lang lagi na lang ganun? Puro kayo may request? Anong palagay nyo naman sa Pangulo? Uto-uto. Kayo lagi ang susundin nyo. Samantalang yung sarili nyo. Mukha kayong mga adiktos. Puro kayo tato. Mukha nyo pa lang eh. High na high. Laging nakabatak. Di ba? Tama 'yon. Kaya ang Pangulo, hindi niya talaga susundin yung mga demand nyo. Mga gunggong. Hindi talaga niya susundin. Huyo. At sino kayo para sundin niya, aber? Mga kutong lupa kayo talaga. Sa totoo lang. Di ba? Mga kababayan, tama 'yan. Sabi po dito, sa kabuuan, malinaw ang legal na pananaw. Hindi maaaring pilitin ang Pangulo na magpa-test sa bawal na gamot. Hindi siya saklaw ng mandatory testing sa ilalim ng Republic Act 9165. Ang bigat ng ebidensya ay laging nasa nag-aakusa at may negatibo na siyang resulta. Sa nakaraan sa isang demokrasya ebidensya, ang pinagbasihan hindi ingay, pressure o paratang na walang matibay na patunay. Di nga kayo ngayon. Mga DDS. Mga utak, utak bulinaw. You see? Tama,
2021, pinakita na natin yan. May resibo ang Pangulo na negatibo. Oh, di ba? At saka hindi daw saklaw ng mandatory testing ng RA 9165. Ang bigat ng ebidensya, laging sa nag-aakusa, hindi sa inaakusahan. Oh, kaya, Jaime Marcos, oy, Roque, mga DDS, Sara Duterte, maglabas kayo ebidensya nyo. Yan nga ang sinasabi ko eh. Ha? Hindi nyo kaya talaga patalsikin ng Pangulo. Maniwala kayo, itagka nyo sa pagmumukha nyo. Ay nako, sa korte pa lang baka maunahan kayo sa counter affidavit ng Pangulo. Na lahat doon puro negatibo. Oh, wala. Ano yan, kumbaga, ija-junk lang ng korte yung mga demand nyo. Uy, mga petition nyo, ay sus. Kwento nyo na lang kay Bato na nagtatago ngayon. So, yun mga kababayan, anong palagay nyo? Oh, malinaw dyan, ano? Sabi sa inyo eh. Oh, you see? Oh, sabi ni Piskal, AJ Pabriga may paalala. Hindi maaring pilitin ng Pangulo na magpa-test dahil siya ay saklaw ng RA 9165 at ang bigat ng ebidensya ay laging nasa nag-akusa, hindi sa inaakusahan. Oo. Oh, nga. Today is November 22, 2025. Mga siraulo talaga itong mga DDS eh. Ang ganda ng sinabi guys, oh. I love it. Oh? Ano sabi niya? Ang ebidensya ay laging nasa nag-aakusa, hindi sa inaakusahan. Wow! Gusto ko to. Totoo yun. Very meaningful talaga. Malaman ang sinabi ng RA 9165. Oh. Pero nasa Pangulo na yun, bahala na siya. Pero ang sabi nga natin, tapos na sa nagpakuha ng test eh. 2021, negatibo siya eh. Ay wala kayong laban. Lahat kay Pangulong Marcos Jr., mayroon siyang panlaban-laban sa mga nag-akusa. Tandaan nyo yan. So yun, mga kababayan, ito nililinaw lang po natin sa mga mahilig mag-akusa sa Pangulo. O, lalo na yun si Jaime. Ilabas mo, ebidensya mo. Kung talagang totoo yan. O, ulitin ko. Lahat po ng sinasabi ng mga DDS laban sa Pangulo, part po ng distab yan. Malinaw na malinaw sa aking opinion lamang. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye and babush. God bless Philippines. There's more.